Ayun, mapagpalang araw po. Magandang umaga po sa mga ating mga ka-farmers. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, update na po tayo sa ating talong na Calexto F1. After 7 days po na nakapag-upload tayo ng video, ito na naman po siya ngayon. Medyo ang nakita ko nakaka-recover na po yung tanim kong talong. Gawa ng dun sa malakas na hangin, no? Nakapagbigay na rin siya ng bulaklak. Yan, mga farmers, may mga bago na siyang bulaklak at sana po mabuo na yung mga bulaklak na ito, hindi na masigulugan. At thanks God nga po pala, kasi inulan na po kami dito ng 2 gabi. Yan, malaking tulong po yun dito sa amin ng mga ka-farmers, kasi halos isang buwan na hindi kami inulan dito sa lugar namin. Kaya thanks God at umulan po. Nabasa-basa yung lupa, kaya makaka-recover po yung mga tanim namin dito. Ayan po mga ka-farmers, ang ating Calexto F1. So yun nga po pala, maraming salamat po sa ating mga viewers at sa mga nag-comment dun sa aking post. Meron pong nagtanong kung ano daw ba ang gamit kong insecticide sa aking tanim na talong. Ayun po, sasagutin po natin mamaya yan kung anong gamit natin na insecticide sa ating talong. Po mga ka-farmers, yan. Ito po yung ginagawa ko pala mga ka-farmers, umaga, hapon, lagi ko pong binibisita yung tanim kong talong. Kasi mas gusto ko yung i-check sila kung kasi kahit minsan, kasi kahit tinitingnan natin malusog, maganda yung talong natin, pero hindi po natin alam na meron po palang umaatake sa kanila na hindi natin nakakita. Yung mga katulad ng mites, thrips, yun po yung mga insekto na hindi natin nakikita pag hindi po natin talagang chinik ng mabuti yung mga dahon. Yung mga maraming umaatake, yung mga nakakatakot na insekto. Mas okay pa yung fruit borer, shoot borer. Mas madali pa natin yung makontrol. Para sa akin, mas madali ko yung kontrolin. Pero pag yung mga mites, trips, mahirap yun, kasi hindi natin sila masyadong natatamaan ng spray. Kahit po gumamit tayo ng systemic contact, minsan hindi natin sila na tatamaan. May mababawasan man, pero may natitira at dadami pa rin sila. Tulad po nito mga ka-farmers, yan, kukunin natin na ito. Magsisilbing na pong reject ito, ganito, yan. Pero ngayon mga ka-farmers, yung mga bagong bunga nakaka-recover na rin, kasi nakikita ko yung mga calyx nila, yung tangkay nagigreen na rin po. Sana tuloy-tuloy na rin ang maging magandang panahon dito sa amin, nang sa ganun makakapag-harvest din po kami ng maganda sa aming tanim. Yan nga lang kagandahan mga ka-farmers, siyempre pag kunti yung mahal ang presyo ng gulay. Pag marami kang harvest, mura ang presyo, kasi nga oversupply. Yun lang talaga yung may disadvantage tapos advantage lang. Yan, sa pagtatanim ng gulay. Yan, punta tayo dun mga ka-farmers
ating gamit na insecticide kasi sasagutin po natin yung isang nagtanong dun sa atin na kung ano po ba ang gamit nating insecticide. Ayun, flex ko nga pala yung tanim kong sili. Yan mga ka-farmers, itong sili po nga pala pinademo po sa akin ng East-West Seed Company. Yan, bali 3 variety po ito na sili. So magpo-post po tayo nito mga ka-farmers sa next video natin. Yan, papapakita ko lang muna yung saglit ang bunga ng ating sili. Hindi ko natapos i-harvest kahapon kasi nang-harvest din ako ng talong, medyo nakapos sa oras, pero yan, marami pa rin harvestin. Ito mga ka-farmers, mga sili na ito wala pa po sa market, wala ka pa pong mabibili na ganitong sili sa market kasi bago pa lang siya. Number pa lang po yung mga lumalabas sa kanya. Bali ito, ang number niya is si number 1. Ito naman sa kabila si number 2, din yan sa kabila dyan si number 3. Pero mas gusto ko ito si number 1 kasi mga ka-farmers, ang haba ng bunga, ang lalaki. Yan, talagang sobrang, pag nagbigay ng bunga sobrang dami. Ayan po mga ka-farmers. So balik tayo dun mga ka-farmers sa gamit kong insecticide. Yan. Okay mga ka-farmers, so mga ka-farmers, bali yung gamit ko nga palang insecticide dun sa pang maintenance ko sa talong, kung ano pong ginagamit ko sa talong, yun din po yung ginagamit ko sa sili. Para same lang po sila, na kumbaga isang sprayan lang. Yan, ito mga ka-farmers, ginagamit ko yan, gold. Yan, para yan ang pang gold naman mga ka-farmers, para po yan sa uod. Dati yung ginagamit kong gold yung green level lang, pero kasi napansin ko parang mahina na, parang hindi niya kayang patayin yung mga uod, or kailangan siguro magdagdag pa ng dosage, pero hindi ako dumadagdag. Isang takip lang dito mga ka-farmers sa isang tangke, tapos sinasabayan ko siya ng Agrimic. Yan, Agrimic. Si Agrimic naman para sa mga sucking insect na yan, tulad ng mga thrips, mites, white flies, para dyan po mga ka-farmers yan. Din ito si Ortibatap. Yan, Ortibatap. Yan na yung pang maintenance ko mga ka-farmers. Tapos si Alika. Yan, Alika. Pero hindi ko yan sinasabay. Yan. Tapos si Agrithion. Yan, halimbawa gumamit ako ng gold, tapos Agrimic. Yan ang ginagamit ko. Tapos sasabayan ko ng Ortibatap fungicide. Yan ang tatlong chemical sa pag-i-spray ko. Yan, bali di ako naglalagay ng foliar kasi nga ang sabi dito ng Syngenta, pag gumamit ka ng Ortibatap, huwag ka nang gumamit ng foliar kasi meron na siyang kasamang foliar. So hindi na natin kailangan gumamit ng foliar. Ayan po. Then next mga ka-farmers, pag nag-spray po ako ulit, bali ang pag-spray ko po nito mga ka-farmers is every 8 days. Kasi meron po akong organic na ginagamit na pang-spray din po sa talong tsaka sili. Yan, ito mga ka-farmers, pag gumamit po ako ng gold ulit, si Agrithion naman po gagamitin ko. Wala kasi dapat perfect tayo yung gagamitin ko, wala akong supply. Naubusan dun sa Agri-Supply, kaya itong binili ko si Agrithion. Same ingredient po ng Perfecthion po yan.
Yan, gagamit ako niyan. Tapos paggamit ko niyan, ito na naman ang ano ko. Wala pala dito. Yung foliar. Magagamit po ako ng foliar, magiging foliar fertilizer para meron po tayong sticker doon para sa ano natin. Gold tapos agrition. Yan. May foliar fertilizer ang ginagamit. Ito mga kapatid. Yan. Si Manu Green. Yan ang ginagamit ko. Tapos mga ka-farmers, ito ang isa ko po palang sinasabi kong organic na ginagamit. Yan. Ginawa ko lang po ito mga ka-farmers. Ako lang gumawa. Ano? Yan, bubuksan natin. So yan. Yan mga ka-farmers. Yan, ginawa ko lang yan na isa ring pang taboy insekto. Ano? Yan, ang gamit ko dito mga ka-farmers ng mga pinerment ko na ano na organic na mga para sa mga insekto ay nasa 4 na klase. Meron po akong luya, 1 kilong luya, 1 kilong bawang, 1 kilong, kung alam po ninyo yung mga ka-farmers, yung tawag nito, isang halaman na yung tagbak sa amin kung tawagin, yan 1 kilong tagbak. Tapos tawag nitong halaman na ito, nakalimutan ko mga ka-farmers. Ito siya, yung ganito, mga bilog-bilog na bunga. Yan. Yan po yung 1 kilo din yan mga ka-farmers. Tapos 1 galon na suka. Yan. Tapos pag after 1 week na naibabad ko siya sa suka, pwede ko na siyang gamitin. Ano? 1 lata sa ganito, 1 lata ng sardinas, 1 tangke ng sprayer. Yan po yung pang alternate ko sa aking talong, sili, ano po. Yan, pag nag-harvest po ako every 4 days ng talong, i-spray po ako nito, then i-spray din po ako ng chemical every 4 days. Yan, para kung sa ganun minimize po natin ang paggamit ng chemical, kasi yun nga para makakatipid din tayo. Yan, magandang klase din ito kasi ang tawag ko nito mga farmers nga pala herbal extract. Ano? Yan, herbal extract. Maganda rin ito mga farmers kasi subok ko na ito, lalo na sa pipino, sa sili. Nakokontrol niya po yung pangungulot, yung pag-atake ng white flies. Maganda siya sa white flies yung napansin ko lang. Yun mga ka-farmers. Siguro mga ka-farmers, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po doon, at nasagot ko po yung tanong ng ating isang nag-comment doon, nagtanong. Maraming salamat po. Then yun, maraming salamat po. Happy farmers everyone.